Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong replay ngayon ng ating kuhang video noong 2019. Ito yung panahon ng COVID kung saan nag-treasure hunting kami sa bundok. At in-interview ko ang may-ari ng bundok dahil meron palang nakuhang treasure sa 7KD treasure symbol. Ito yun. Ayan, yung sinabi ko na medyo may kalaliman at kasyang-kasya yung ating daliri sa pag-engrave ng 7KD treasure sign. Well, ito yung mga nakasulat diyan. Merong square, ibig sabihin treasure on the spot. Merong mga lines na nagtuturo. Doon sa unahan, merong napakalaking bato diyan na doon mismo hinukay sa gilid at nakuha daw, sabi ng matanda, itong kausap ko kanina, nakuha yung halos isang sakong gold bars na nakalagay sa concrete box. At siya ay naisahan noon dahil nga inutusan siya na bumili ng sako. Pinuntahan ko yung kanina yung gilid ng malaking bato. Ang lalim noon ay nasa 3 meters lang mahigit o 4 meters sabihin natin. So para maano nila, ma-scam nila yung matanda na may-ari ng lupa, inutusan ng mga naghukay doon na mga dayo lang yun, mga dayo na treasure hunters, hindi taga rito sa amin. So inutusan siya na bumili ng mga sako para lagyan ng gold bars. Ang problema niyan, ang bayan ay nasa 2 kilometro ang layo bago makabili ng sako. So malayo-layo, so ibig sabihin halos 1 oras bago makabalik ang matanda. Wala na, pagdating niya, wala na yung mga nag-treasure hunt sa kanyang bundok, sumibat na. At ang sabi niya ay mga taga-Agusan daw yun eh. Shout out sa mga taga-Agusan. Sino bang nakakaalam ng nakarinig na nakakuha sa 7KD diyan? Paki-comment mamaya. Okay, ang problema hindi nga siya iniwanan kahit isang bareta. Kaya ito ang ginawa ko ay naghanap pa rin kami ng ibang mga treasure signs sa bundok. At positive naman, mayroon pang ibang site sa bundok na ito na mayroon pang ibang mga marka. Okay, so ganito ang pagkakuha, pagka-recover ng mga naghukay dyan sa 7KD. Atin gawa ng ilustrasyon. Ka-TH by request, replay natin to. Matagal na to eh, 5 years ago. Noon pa to 2019 ng COVID nang mabidyohan ko actual ang recovered treasure sa 7KD. Of course, hukay na lang yung nadatnan natin at mga konkreto na nabasag. Concrete box pa lang nilagyan ng 7KD sa lalim lamang na 3.5 or 4 meters. Yan lang. 4 meters pinakamalalim. So ito yung nakamarka kanina sa bato. Meron siyang dalawang guhit sa itaas. Meron siyang arrow na nagtuturo. Meron siyang square na malalim na butas. So kapag square na malalim, katulad yan ng bilog na malalim, treasure on the spot. Ngayon ang distansya nito, sinukat ko yan ng hakbang ko lang, ay nasa 5 to 6 meters. 5 to 6 meters ang layo niya. Sa malaking bato ito, napakalaking bato yan, parang bahay kubo ang laki niyan. Malaki yan. While itong 7KD ay tamang-tama lang ang laki. Pero hindi nabubuhat ha. Yan talaga yung mga totoong marker, hindi nabubuhat. Ngayon, itong 7K, atin muna ang background ng 7KD. Ang 7K, yan ay water. Ang water sa kanji ay pag ganito yun, no? Ganito ang water eh. Ganyan. Yan. 7K. Parang pinagdikit na K at 7. So yan ay 7 yan. Ang ibig sabihin water. So kapag ganyan, ang treasure ay nasa
malapit sa tubig talaga or nasa tubig. Kung nakita nyo, nasa gilid niya ang creek mismo. Itong bato na to, merong creek na dumadaloy sa gilid ng bato. So totoo na treasure in the creek. Pero nasa malaking bato. Kaya totoo rin ang sinabi na 7KD means treasure under the big rock, treasure under the rock, treasure under. Kasi nga, hindi nga siya talagang under, nasa gilid lang siya eh. So, eto na, gawa natin ng top view na ilustrasyon. Ito na yon. Ngayon, kung i-straight natin itong i-target natin itong mga arrow na to, i-target natin, ang tamaan niya mismo ay gilid ng bato. Hindi ang gitna ng bato. So, ibig sabihin yan, sundan talaga natin yung mga arrow na nakaguhit sa stone marker na merong, ito arrow kasi ito eh. Ang sabi ng arrow, merong treasure box, ito yung square, sa unahan. So, tinarget niya. Ayan. So, ibig sabihin, kapag makita kayo ng ganitong klaseng arrow na gaganyan, or ganyan, ibig sabihin yan, ito yung ulo. So, yan ang pointer, hindi yung puwit. Ayan. So, nakita nyo, merong arrow na paganyan lang, di ba? Secret code yan eh. Kasi kung gawin nila na ganito, ay halatang halata na doon ang direksyon. At madaling sundan yan ng mga treasure hunters. Kaya marunong ang Hapon, tinanggal yung ulo ng arrow eh. Ang palatandaan nila na ito yung puwitan, kasi nagaganyan yan eh. Tapos tinanggal nila yung isa. Ayan, di ba? Kaya hindi mo malata na araw-araw yan, nagaganyan yan. Tinanggal nila. Tinanggal din nila ang ulo dito. So yan na lang yung natira. So sundan lang yan. Ngayon tumama siya sa gilid ng bato. Ngayon ang kahulugan ng 7KD, treasure under the big rock. Ngayon tingnan natin sa dalawang bato, isa dalawa. Ang malaking bato dyan ay ito. Tinuro ko yan kanina sa video. So nasa malaking bato totoo. At nasa gilid. Nasa gilid lang talaga ha. Hindi siya under. Dito lang dito ito. Yan lang, ang lalim ay nasa 4 meters. Kaya ang isa rin sa itong na-discover ko sa 7KD, ang D, hindi yan deposit. Ang D ay arrowhead yan, nagaganyan din yan. Dapat ganyan ang pagkasulat ng 7KD. Dapat ganito. Ayan. Ito yung kanji ng water eh. Yung 7K, yan yung kanji ng water. 7K, nagaganyan yan eh. So, ito yung arrowhead ng 7KD. Ang letter D. So, arrowhead siya pero halata siya eh. Kaya ang ginawa ng Hapon, ginawa nilang D. Tinanggal yung matulis. So, kung saan nakaharap ang D, doon yung direksyon. So, ito, ayan dito nakaharap ang D. So, ibig sabihin, itong D dito, yan ay arrowhead na nagaganyan yan. Ayan, ngayon kung nakita nyo yung 7KD na binaliktad, ginawang ganito, 7KD. So, ang ibig sabihin ito, ang direksyon ay sa likod. Ano ba naman pagkakaiba ng 7KO, 7K, at 7KD? Sa susunod na episode, atin yan ipapaliwanag, mga ka-TH. Okay, so, klarong-klaro na, mga ka-TH, di ba? Basta't ang 7KD na marker, kapag sa unahan yan, kung saan nakaharap ang D, ang letter D, kapag merong malaking bato na mas malaki pa sa kalabaw, ayan na yung bato na nilagyan under or sa gilid. Tingnan lang ang target ng arrow. Itong arrow dito, kung saan tatama talaga yan, doon ang hukay. Kung tatama yan dito sa gitna, ayan. So, ibig sabihin, under na under sa malaking bato.
So yan, recovered treasure talaga yan, mga ka-TH. Kanina kausap ko yung matanda doon sa video. Mahaba-haba yung kwento namin, pinutol ko na lang. At meron pang ibang mga treasure symbol, isunod-sunod ko to. Kasi ano to eh, magandang discovery namin noon sa buong bundok to. Nakita namin ng mga sign, sunod-sunod yan sa unahan, sa tuktok, at sa bandang left at saka right ng bundok. Ang laging bundok niyan eh. Mataas na bundok yan at ang kwento dito, kaya nasabi ko Imperial Treasure Site to. Ang kwento ng matanda, kasi ano na siya, binatilyo na siya noong gera, ay nasa 40 daw kahapon mahigit ang naguhukay dyan na nakabahag lang. Walang brief noon eh. Bahag lang yung ginagamit ng mga sundalo. At putik-putik daw, nagkakaputik yung mga katawan. At diyan mismo naliligo sa creek. Yun ang nakikita niya at sa nanay niya. 40 kahapon kasi diyan sila nakatira eh. So, nagkaputik-putik. Ibig sabihin, mayroong hinuhukay na tunnel, gumagawa ng tunnel network sa ilalim ng bundok. Kaya gusto ko sanang balikan ng may-ari niyan. Kinausap ko noong 2 years ago pero ayaw na nilang ipagalaw ang site eh. Naudlot lang yung paghukay namin diyan doon sa isang symbol na may nakuha kami na na dalawang malaking bato na itlog, hugis itlog at isang bato na hugis bareta. Mga replika yun eh, mga sign yun. Under the bird symbol, malaking bato na hugis ibon at ang puwitan noon merong marka na Takara under or treasure under. Kaya nang hinukay namin, positive na positive talaga ang mga signs. Pero nga, dahil sa napakahigpit ng COVID noon, kapag dadaan ka sa checkpoint ay kalikutin ang ilong mo, tusok-tusukin ng cotton buds. At saka hanapan ka pa ng mga ID. Hay nako. Sino bang presidente ang nag-ano nun? Grabe ang pinagagawa sa atin. Kinakalikot ang ilong. Yun pala ay wala naman talagang COVID na sakit. Di ba? Niluluko tayo eh. Pinagpirahan lang ang COVID. Kaya tuloy naudlot yung treasure hunting namin. And then pagbalik namin, ayaw nang ng may-ari pagkatapos ng COVID. Kasi alam na nila kung nasaan yung mga na-detect namin. So pwedeng sila na lang yung mag-operate doon. Okay, so ito yung true story of the recovered treasure under the 7KD. At kung merong kwento ng ibang 7KD sa pagkakuha, ay ibang rehiyon yun. Ang bawat rehiyon kasi, kahit magkapariho yung ginamit na sign, ay magkaiba ang paraan sa pagbaon. So dito sa rehiyon namin, so ganito ang 7KD. Pagdating naman doon sa malayong-layong rehiyon, ay pwedeng nag-iba ang kanilang estilo sa pagbaon. Yan ang pagkakaiba sa mga regions, lalo na kapag ibang general ang nagpabaon, ay iba talaga ang kanyang kahulugan sa mga treasure symbols. At iba din ang kanyang paraan. Alright, sige, magpaalam na maraming salamat sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at sa aking avid followers noon pa hanggang ngayon. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.